Kulit Suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Okay, ayan po mga kabunyog, mga kababayan, nagparamdam na po ang ating Mama Lenny, no? Si Attorney Lenny, Attorney Lenny Herona Robredo. Yan. Ha? Masaya tayo. Kahapon po, matindi po ang naging event dyan sa De La Salle, no? De La Salle University ba yun? Kung saan nagpunta si dating Vice Presidente Lenny Robredo, no? Sa kanyang Lundag Silakbo. Ba? Pangalan pa lang ng kanyang pagtitipon ay may kagat agad no? May dating agad, may hataw agad no? Lundag Silakbo, matindi, no? Ano ba ang ating reaksyon diyan, ano? Yan ba'y tungkol na sa politika? Marami ng mga tanong no? Siya ba'y tatakbo sa national position, di ba? Siya ba'y tatakbong senador? May mga ugong-ugong din kasing tatakbo siya na sa lokal na posisyon doon sa kanilang bayan, syudad sa Naga City, no? Sa Camarines sa Sur, no? Pwedeng congressman, di natin alam, governor. Kung si Lenny ba ay maglo-local o magna-national, no? Marami bagang tanong, ano? Iyo, sabi ng mga Bicolano, no? Uragon ini. O yan, pag-usapan natin, Lenny Robredo. Ang gandang pag-usapan, ano? Bago tayo mag-usap, i-share po natin yan. So, maganda yung message ni BP Lenny, actually, ni dating BP Lenny. Sanay pa rin akong tawagin siyang BP Lenny, no? Ang naging pinaka-core ng kanyang mensahe, sinasabi niya, ang kalaban pa rin natin ay fake news, mga kabunyog, mga kababayan. Yun yung sinasabi ni Attorney Lenny, no? Na sinasabi niya, bakit natin natatanggap yung mga bagay na dati ay hindi naman natin tinatanggap, di ba? Bakit natin ano ba yung sinabi niya? Parang pinagwawalang bahala na lang, tanggapin na lang. So yun yung punto niya na ang talagang kalaban hanggang sa ngayon ay fake news o kasinungalingan. Yung fake news na yan. Sinabi niya pa na tayo-tayo lang, sabi nga niya, no? Nung eleksyon, nung kampanya, nung nakaraan, nag-try ang kanyang kampo, ang kanyang kampanya na mag-fact check. So yung marami kasing fake news sa social media, no? Talagang yan yung lason. Alam natin, nagkakaisa tayo. Yan ay lason sa isip ng maraming Pilipino, yung napapanood sa Facebook, sa YouTube, maraming mga vlogger, no? So, yung kasinungalingan na yan ay nagiging lason sa isip ng maraming Pilipino. Kaya yung mga nakakapanood niyan po, hindi talaga nakakapag-isip ng tama kasi mali o hindi totoo yung mga impormasyon na natatanggap nila, yung nababasa nila, napapanood nila sa YouTube, no? Ngayon, ang sabi niya, nag-try naman silang mag-fact check Ibig sabihin, kinokontra yung mga fake news. Pero sabi ni Attorney Lenny, sad to say, malungkot na isipin, na parang hindi ganun katagumpay. May word may word. Yung word na hindi tagumpay dahil tayo-tayo lang ang nakakarinig ng ating mga sinasabi, no? Ibig sabihin, yun nga, yung sinasabing echo chamber. Parang tayo-tayo lang, kakampings lang, opposition lang, yung nakakarinig niya ng mga fact-checking na yan. Dapat, sinabi niya, dapat lumabas tayo. Yung dapat makarinig ng katotohanan, dapat lumabas tayo sa ating chamber o kwarto o grupo at marinig yan nung pinaka nasa laylayan, nasa baba. Especially, yung mga tao na madaling mabiktima ng fake news. Si aling, yung mga nagtitinda sa palengke, yung mga vendor, yung mga manggagawa, yung mga nasa informal na sektor, mga sinasabing quote-and-quote, informal settler o squatter, di ba, mga ganon. So, laylayan po yung kailangan talaga nating ngayon, yan pa rin yung pinagtsatsagaan natin na
dagitin no? Nailigtas sila sa fake news. Pero sadly, sabi nga niya, nung nakaraang kampanya, hindi nakakarating yung mensahe kasi nag-echo chamber tayo. So maganda ang maganda ang mensahe nila ni VP Leni at pilit natin na ina-analyze yung kanyang paglabas ngayon kasi alam nyo bilang political personality si Attorney Leni, tumakbo siyang presidente, no? Siya pa rin. Nakita natin yung pagdalo ng tao doon, marami pong dumalong tao, yung mga kabataan, nagsisigawan, natutuwa na nagsasalita siya. Siya pa rin ang sa tingin natin symbolical or actual pa nga, hindi lang symbolical na pinuno ng oposisyon. Siya pa rin yung tinitignan na magdadala ng tiyempo. Siya pa rin yung kayang magtipo ng maraming tao crowd drawer. Nadodraw niya yung crowd, naiipon niya ang tao, no? Nandiyan pa rin yung lakas ng mga kakampings, kakamping sa network, yung kakampings power, no? Nandiyan pa rin yan na sumusuporta kay VP Leni. At yan nga yung kailangan natin ngayon, no? Maganda yung message niya talaga, sakto yan dahil sabi nga niya, no? Kahit anong gawin natin, kahit anong gawing maganda nitong isang politiko, itong isang matinong opisyal ng gobyerno, di ba? Kung hindi nakakarating din sa tao yung tamang impormasyon, kumbaga parang kung ang nagiging bida sa paningin ng masa, sa paningin ng maraming Pilipino, ang bida ay itong mga tambalslos. Ang nagiging bida sa kanilang paningin at pandinig ay itong mga magnanakaw, mga kawatan, mga abusado. So nababaliwala yung effort ng mga mabubuting tao na gumagawa ng tama at mabuti. At ang mas nakikita, ang pinaniniwalaan, itong mga sinungaling, mga kurap, mga magnanakaw, mga abusado, mga mapagsamantala. No? Yan yung problema. Yan yung dapat talagang ipatawid natin sa tao na ito, mayroon namang maraming mga karapat-dapat na mga opisyal or mga politiko, lingkod bayan, na pwedeng mamuno. Matatapat, may kakayahan, walang record ng korupsyon, walang tinatagong mga confidential funds, di ba? Di ba? Hindi killer, hindi sinungaling, tsaka qualified, hindi na may meki ng diploma, di ba? Pero yun nga malungkot. Ang nakikita ng tao, itong mga politiko na paulit-ulit na mga basura na politiko, sila yung nanginginabang sa fake news. Sa totoo lang, bagaman ang kalaban natin fake news, pero sino ba yung nagpapakalat ng fake news? Sino mang pinuno ng fake news? Di yung nanginginabang sa fake news. Sino yung nagbebenepisyo sa fake news at paglaganap ng kasinungalingan? Itong mga trapo, na mga walang hiya, walang budhi, magnanakaw, sila yun. So, sa mata ng madla, sa mata ng marami, Pilipino, ito yung bida. At ang kontrabida, yung mga mabubuti. At yung masasama, sila yung bida. So, ganon. So, ganon yung sense ng sinasabi ni VP Leni. Dapat, yung ating mensahe talagang tumagos na. Tumagos na. Kaya nga, sang-ayon din tayo doon na, oo, dapat labanan ng fake news. Pero dapat yung ating mga vlogs, kagaya nitong vlog natin, Kulex Vlog sa Bunyog, tayo sa Bunyog ay matyaga tayo Si Attorney Enzo, nakakailang vlog yan sa araw-araw para himayin yung issue, i-guide ang tao. I-share natin ang i-share. I-share natin, wag tayong mapagod. Wag lang sa mga GCs natin. No? Sa mga GCs na mga kakampings o ng mga dilawan, quote and quote, o ng opposition group. Kung hindi sa ating kaibigan, sa ating mga katrabaho, sa ating kamag-anak, i-share natin. Mananaig lang ang katotohanan kung yung mga nagsasabi ng totoo, mas malakas ang boses. Ang nangyayari sa atin, mas mahina ang ating boses kaysa sa mga sinungaling. In a way, ganyan yung interpretation ko ng sinasabi ni VP Leni. Kaya nga sabi niya, ako, binalikan after ng eleksyon, hindi naman siya nagpahinga no? Sabi ni VP Leni, binalikan niya yung mga community. Binalikan niya, maring ang tinutukoy niya diyan, itong angat buhay na
Maganda yan kasi maraming natutulungan. No? Alam nyo, ang hirap din ng buhay ng tao. Talaga nangangailangan ng tulong ang tao. So maraming natulungan niya ang buhay. Pero nakakatuwa nga dito sa ginawa ni VP Leni na ito, itong Lundag si Club. Matindi yung no? Ay ano ito, political ang tone nito. Hindi na lang tungkol sa charity o humanitarian. Tungkol ito sa yung angat buhay, laman ng tiyan, kalagayan pang ekonomiya ang niresolba pagtulong sa tao economically. Pero ito ideological ito yung ideya, yung isip, yung paniniwala, yung pananaw ng tao na sana mabago mula sa paniniwala sa kasinungalingan ay hindi na siya maniwala sa sinungalingan at makita ang katotohanan. So sabi niya ni Attorney Leni, labanan itong fake news. Yan yung marching order niya. In a way, gano'n ang sinasabi sa atin. Magtiyaga tayo, magtulong-tulong tayo, labanan ng fake news. Yung mga grupo-grupo, magtulong-tulungan. Kasi yan ang kalaban, sabi nga niya. Kahit anong gawin nating maganda, qualified, alimbawa, yung politiko, qualified naman. Alimbawa, sila Chel Jokno, qualified yan. Magagaling, abogado ng bayan yan, sila Chel Jokno. Pero hindi naman nalalaman ng tao Laging nape-fake news di ba? Nape-fake news ng mga vlogger, sinasabi ganito, dilawan, salot, di ba? Hindi na nakita yung tama at mali yung mabuti at masama, kung anong pagkakaiba ng totoo sa kasinungalingan. Napopolitika na lang, basta yung tao napapaniwala na lang doon. Yun po ang mensahe ni VP Leni sa kanyang event kahapon, yung Lundag si Club. Kaya natutuwa din tayo. Hindi lang tayo naka-attend doon, pero napakinggan natin yung mensahe. At suportahan natin siya kasi I think ito ay isang major development sa politika. No? Dahil 2025 ay mag-election na Kaya ato ba, nagpaparamdam na ba siya? Yan ang tanong ng marami. Kung i-analyze natin, nagpaparamdam na ba si VP Leni na muli ay talagang aktibo niyang pamumunuan ng oposisyon? Bagamat alam naman natin, hindi naman siya umalis sa oposisyon. Nagkaroon lang siya ng isang direksyon, yung angat buhay, na sa tingin niya makatutulong sa ating kapwa, sa maraming Pilipino. Which is maayos din naman yun. Pero ito'y may himig political ito. May himig political ito. Dahil ang pinag-uusapan na dito, fake news, disinformation. At kalakip niyan, pag sinasabi kasing labanan mo yung fake news, expose mo yung kabulukan. Sabihin na natin, yung kabulukan ng trapo. Kasi ibig sabihin, kung fake news ang kalaban, may pinagtatakpan yung fake news. Yung kabulukan. Kung ang issue ay confidential fund, dapat makarating sa tao na talagang iyan ginagamit yan sa nilalapastangan ng pera. Dapat nakakarating sa bayan yon. Kung ang pinag-uusapan ay jeepney modernization na pinupwersa ang mga driver, dapat nakakarating sa masa. Hindi tama ang ginagawa. Kung ang pinag-uusapan ay ICC, paano nakaka-relate yung mga vendor, yung mga kababayan natin sa baba, yung mga busy sa trabaho, na walang time na suriin pa yung kanilang napapanood. Kailangan may paliwanag natin hanggang baba. Na itong ICC, hindi lang tutungkol sa politika laban dito kila Duterte. Kundi ito ay bilang tao na mahirap, dukha, kahit sila may dukha, yung mga biktima ng extrajudicial killing, kailangan nila ng katarungan. May karapatan din sila sa katarungan. Sila'y namatayan ng kanilang asawa, ama, ina, di ba? Ng kanilang magulang, kapatid. Yun yung sinasabi natin. Ito'y tungkol sa katarungan ng isang tao na ibibigay natin sa ating kapwa-tao sa ganung level. So, ganon, kung may papaliwanag, kailangan tumagos yan sa masa. Tumagos ito sa karaniwang tao sa level na maiintindihan nila. Yun yung ating point ni Attorney Leni Robredo. Napakaganda. Napakagandang point yun, di ba? At susuporta ang Bunyog, susuporta tayo dahil tama naman At ginagawa na natin yan, matagal na. May eleksyon man o wala, tayo naman sa Bunyog. Tuloy-tuloy yung ating laban. Binabati ko lang sila Kabunyog ng Pampanga, tagumpay ang kanilang mga activity.
Oli Catala, sila Ma'am Wilma, sila Ma'am Connie, nandyan. Sir Jimmy De Vera, alam ko nanonood ka, ang ating kaibigan. Ma'am Ina de la Cruz, Sister Daisy Biliganyo, mga nanonood dyan, ano? O, basa po tayo ng comment tungkol kay BP Lenny. Kayo, anong masasabi nyo kay BP Lenny dito sa ginawa niya? Ano kaya? Saan na kaya ito patungo? Sabay nagpaparamdam na? Laban na to, ha? Paramdam na siya, eh. Lundag si club na. Inaapoyan na ba ni BP Lenny ang damdamin na mga Pilipino, di ba? Na muli magsama-sama tayo, malapit na ang eleksyon. Paghandaan natin, di ba? Paghandaan natin. O Toots Giyab, ang ating suki. Kulex Vlog, ang malupit sa katotohanan. Salamat, Kabunyog Toots Giyab. Sita Carmona, Lenny pa rin. O, may heart pa. O, okay naman si BP Lenny, eh, no? Kaya lang, hindi pa naman presidential election sa 2025, eh. Ang halalan sa presidente at vice president, 2028 pa. Ang hindi lang natin alam kung siya ba'y tatakbong senador o hindi. No? Hindi pa natin alam yon. Hintayin natin ang kanyang desisyon. Pero definitely, sa nakikita natin, si BP Lenny pa rin ang focal point, ang focal leader ng oposisyon. Siya pa rin, dahil nandiyan pa rin ang lakas ng kakampings. Nandiyan pa rin ang lakas at sigla ng pink movement. Hindi naman niya nawala. Pero iba na kasi pag aktibo at nagsasalita at nagiging masigla si BP Lenny, yung naging aktibo siya. Lalo sana kung sa mga issue ng bayan, lalong gaganahan ang mga kakampings, ang kanyang mga taga-suporta, including ang Bunyog. Sinuportahan naman natin si BP Lenny dahil naniniwala tayo, gobyernong tapat, angat buhay lahat. At kailangan ng oposisyon talaga, eh. Buuin natin ang ating pwersa, magsama-sama, di ba? Meron tayong point of unity. Meron man tayong mga slight na mga pagkakaiba-iba sa pagtingin sa mga issue. Pero definitely, ayaw natin ng korupsyon, ayaw natin ng bastos, ayaw natin ng mga mamamatay tao, ayaw natin ng kasinungalingan, ayaw natin ng fake news, ayaw natin ng traidor na kumakampi sa mga dayuhan, di ba? Pinagkakaluno ang sariling bayan. Ayaw natin sa mga makachina na politiko. Di ba? Ayaw natin sa mga politiko makadayuhan, inuuna ang dayuhan bago ang bayan. Ayaw natin sa mga magnanakaw. Di ba? Ayaw natin sa mga walang kakayahan. So yun ang ating pinagkakaisahang mga pananaw, eh. Kung saan ka mang nakalagay na sa spectrum ng political opposition, spectrum of ideology, ano man ang iyong paniniwala, you are left, right, center, di ba? Conservative ka man, progresibo ka man, at least sa level na pare-pareho ayaw natin ng gobyernong kurap. Nagkakaisa tayo. At tingin natin, si Atty. Lenny Robredo ang talaga makapagbubuo sa atin. Dahil nandiyan pa rin ang kanyang karisma, ang kanyang lakas, ang kanyang liderato. No? Maganda yung nangyari kahapon. Ano? Napakagandang ano yun. Pasimula. At sana all, sana more. Hindi lang sana all. Ano? Sana more. More pa. Maging vocal pa lalo si BP Lenny, lalo sa mga issue ng drivers. Yung issue ng mga driver, pinopuwersa ang kanilang kabuhayan, yung privatization na yan. Kawawa din ang mga drivers natin. Kasi talagang yun ang kailangan ng masa, maramdaman tayo bilang oposisyon, maramdaman tayo ng masa na talagang tayo yung nagkakalinga sa kanila, eh. Yung nakikipaglaban para sa kabutihan ng vendor, ng magsasaka, ng manggagawa, ng OFW. Nilalabanan natin yung binabawasan yung mga pondo sa ospital. Nilalabanan natin kasi para sa atin dapat maayos ang serbisyo sa kalusugan, sa mga ospital, sa mga daycare center. Gusto natin ng maayos na edukasyon, kaya gusto natin na dinadagdagan ng pondo ng edukasyon, hindi binabawasan. Kaya ayaw nga din natin sa mga maharlikapan, kasi alam natin, delikado ang pera ng bayan yan. Kumbaga dapat maramdaman tayo ng masa. Diba? Yun yung point ni Atty. Lenny Robredo. At sa masa, tanging masa, pag namulat natin ng masa ang laylayan, itong mga masa at laylayan na talagang nagiging biktima ng fake news at kasinungalingan, pag napakampi natin sila sa atin, mananalo tayo. Matatalo natin ang mga trapong bulok ng mga magnanakaw.
Matatalo natin ang mga kawatan, ang mga traidor, ang mga abusado, ang mga sinungaling, ang mga mamamatay tao. Kung makukuha natin ang suporta at tiwala ng masa. Yan ang malaking challenge sa atin bilang oposisyon, di ba? Kaya dapat tama ang message. Magsama-sama tayo. Malaki talagang tawag dito, issue at problema natin. Fake news talaga ang pumapatay, no? Pumapatay talaga ang kasinungalingan. Sabi ni isa dito, yan, BR yan, mukha kang tubol, tanga. Pinagkalat pa nitong si Birian ang kanya, Brian, ang kanyang kabastusan. Sigurado ako alagad ni Duterte ito. Di ba kasi, kung sinasabi natin, labanan ng fake news, mukhang ito, gustong-gusto ng fake news. Kaya naging tubol ang utak nito. Shout out muna kita dyan, ha? Brian o Brian, kung kawawa naman yung nanay mo. Di ka na nahiya. Di ba? Kawawa naman yung magulang mo nagpalaki sa'yo. Pinagkakalat mo ang iyong kabastusan sa social media. Di ba? Kasi kayo, pag mag-comment kayo ng mabagsik, mas mabagsik yung sasabihin ko sa inyo. Sabi ni Ber Rodriguez, solid kaming pamilya. Lenny, sabi ni Ber Rodriguez. Tagasan ba kayo, Sir Ber Rodriguez? Virgilio Velasco, good PM po, Sir Kulex. Diba? Tayo naman sa Bunyog, tuloy-tuloy din ang ating laban eh. Tayo, ayaw din natin talaga ng fake news, kaya nga tayo. Title pa lang ng ating vlog at marami nagagalit sa atin. Kulex Suliman, ang malupit sa katotohanan. Kaya pinagmumura na nga tayo ng mga panatiko ni Duterte at Marcos dahil nagagalit sila sa sinasabi natin. Kasi nagsasabi tayong totoo, diretso, walang preno, walang atrasan. Di ba? Hagupit kung hagupit. Latigo kung latigo, hataw kung hataw, basta totoo. Di ba? Yan ang prinsipyo natin eh, parang kay BP Lenny rin. Basta totoo, basta sigurado, tuloy ang laban. Wala tayong sasantuin dito sa Bunyog. Kilala nyo naman, ang Kulex Vlog, yan ang ating panatang makabayan natin yan, ipagtatanggol ang katotohanan. Di ba? Marami nagalit sa atin dito. Roger Talavera, nanonood. Salamat. Prime Gallego, Lenny Robredo is for President Movement. Wala pa namang ganon, Prime. Wala pa namang kasing presidential election ngayon. Ang hindi natin alam kung tatakbo ba siya sa national. May mga ugong-ugong ako narinig kasi napupunta tayong Bicol. Parang may mga posibilidad, ugong-ugong posibilidad na maaaring tatakbo si BP Lenny ng local. Parang congressman yata sa kanilang distrito, 3rd district ng Kamsur, kasama yung Naga doon. Congressman ang takbuhan. Hindi pa natin alam. Matindi rin kasi ang political pressure dyan sa Naga, no? Alam nyo, ay nakita naman natin ang local election dyan, yung governor, magkakamag-anak, yung governor, mag-aama, yung congressman, tas yung isang congressman, mag-aama yan, ano? Mga Villapuerte. At mukhang yung 3rd district ay papasukin na din ng mga trapo nila Villapuerte. Magpapatakbo sila ng kanilang mga tao nila. Mukhang yung Rinconada area kasi sa Kamsur, ito local election to, napasok na nila eh. Yung isang anak ni El Rey Villapuerte, congressman na doon, di ba? Governor yung isang anak, is congressman siya. Meron pa silang party list, di ba? Ganyang kaswapang, di ba? So parang nasa survival mode yung 3rd district ng Kamsur, kung saan yung Naga City kabilang dun sa 3rd district. Kasalukuyang congressman dyan, si Gabi Bordado, member yan ng LP. Ang problema, last term na ni Congressman Gabi, hindi ko alam. Yan ang mga dynamics na naririnig-rinig natin sa Naga. Pag kwento-kwentuhan ba, no? So, hindi naman yan na sure, walang official statement. Pero yung mukhang pumoporma na yung kalaban eh. May kalaban doon. Nagbi-billboard na, di ba? Alam niyo naman ng politiko, marami nang pinamamigay na kalendaryo, nagpapamudmud na ng mga ayuda, ng pera. Ganong kabigat ang laban. Kaya siguro tingin natin kinokonsidera yan ni BP Lenny sa kanyang desisyon, mga dynamics ng politika yan. Kung tatakbo siyang senador o congressman, hindi naman natin siya pinangungunahan. Desisyon niya yon. At the end of the day, alam naman natin, gagawin niya yung alam niyang pinakamabuti para sa bayan. Nasa kanya yon, no?
Ang sinasabi ko lang dito, yung dynamics ng politika dyan sa Camarines Sur, matindi po. Matindi ang pressure kasi yung 3rd District, stronghold dyan ng mga Robredo at least, di ba? Opposition yan, ano yan. Pero baka mapasok na din yan ng trapo kung walang malakas na lalaban sa 3rd District. Diyan din nag-congressman si Attorney Leni Robredo. Diyan sa 3rd District ng Camarines Sur. So, tignan natin ang mga political development. Kaya, pwede rin siyang tatakbong senador. Kasi yung latest survey, although di man tayo naniniwala sa survey, nasa 10% siya. Sinusurvey kasi yung tatakbong Pangulo. Si Tulfo yung number 1. Ano? Anyway, hindi pa naman siya nagdedeklara ng kahit anong political intention. Wala naman dinedeklara si Leni. So, makakuha kasi ng 10% na tahimik ka, malaking bagay yon dahil tahimik ka pa lang, naka 10% ka na. What if magdeklara siya, maaga siyang pumosisyon, magdeklara ng kanyang intention sa eleksyon. Ganyan ang ginagawa Di ng mga trapo, mauutak mga trapo, no? 2 years pa nga lang, 1.5 year pa lang, papagawa ng mga kalendaryo. Kumbaga, sa preparasyon talaga pag mga trapo, master nila yan di ba? At yan ay realidad ng politika. Kapag mas maaga kang naghanda, mas lamang ka, mas bentahe yung early preparation, maaga kang nagpe-prepara. So, hindi natin alam kung itong lundag si Club ay may kinalaman dyan sa kanyang mga political plans. Tayo naman hindi naman tayo insider sa kampo ni VP Leni. Tayo nag-comment lang based on our nakukuhang data, no? Mga knowledge natin, mga impormasyon. So, hindi natin alam. So, kung tatakbo si VP Lening national, kung national yan, so definitely, senador ang tatakbuhan niya. Kung naman local, doon siya sa Kamsur tatakbo. Hindi natin alam. Mayor ba, governor ba, congressman ba? Only Leni knows. Only God knows. Ika nga. O, di ba? So, at least, ang maganda lang dito, naging vocal siya. Kasi ano yan political issue yung fake news di ba? So, lumabas siya sa kanyang direksyon na Angat Buhay Charity. Ngayon, mayroon na po itong tawag dito, mayroon natin itong bahid ng political movement. Kumbaga, politika na yan tumutungtong ka na doon. So, kung isa'y nagpaparamdam, maganda naman yon. At sana magtuloy-tuloy na si VP Leni maging vocal pa sa mga issues. No? Yun lang. Mas maging vocal siya. Maganda kasi marami siyang tagahanga, marami siyang tagasunod. Ang mga kakampings, solid yan Nandyan lang yan at handa uli yung kumilos. Although, itong election, marami naging issue dyan, yung mga Smartmatic, di ba? Tayo naman ay sa Bunyog, ay inalam din natin ang katotohanan dyan. Naghanap tayo ng katotohanan sa eleksyon. So, kung this time, magiging vocal si VP Leni sa mga issue, malaking bagay yan. Bilang leader ng oposisyon. Roger Maribong, ikaw may nagawa ka ng pabudol. Sabi niya kanino. Sino bang kausap mo doon, Roger Maribong? Mga nagdedebate na dito. No? So, yan ang ating mga Roger Talavera. Aranilla Felix, tama. Eduardo Ignacio yun. Mga nag-uusap na rito. Eduardo Ignacio, may ebidensya. Kabay, pakita mo bakit puro ka lang sita. Matagal na matagal rin sa Pilipinas. Bulag ka pa, baka naman bayaran ka ng Duterte. Sinong kausap mo doon? Edgardo Ignacio, no? Edgar Boyax, nanonood. B-Cubs Valles, parang sira ka na, nabuwang di ka, Duterte pa rin kami kahit papaano Duterte 2028. Di mag-Duterte ka. Karapatan mo naman yan di ba? Basta tayo nagsasabi ng totoo, paniwalaan nyo o hindi, sa mga isyong nilalabas natin sa Bunyog, nasa inyo yon. Di ba? Kung Duterte ka, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Gusto mo, iboto mo lahat kung gusto mo. Bobby Villaruel, mabuhay ang Bunyog, mamatay ang SMNI. Iniimbestiga na yung SMNI, di ba? Yun po, salamat sa inyong mga comment. Abner Rentoria, yes to Leni. Antonio, nabasa ko na pala yun. Sarex de Vera, si Sarex de Vera, si Leni ang pinakamalakas na oposisyon. Yes, nakikita naman natin. Siya pa rin yung nakakapag gather ng tao. Leni pa rin talaga, ang lakas. At naniniwala ako, malakas pa rin ang puwersa ng kakampings.
Pink power. Hindi natin pwedeng maliitin yan. Biro mo, si BP Lenny lang yung kandidato na tumakbo na hindi gumastos. Kundi ang tao mismo ang gumastos para sa kanya. Diba? Matindi yun. Matindi yun. At yun ay isang malaking political development sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya nga, kahit ano pa man nangyari sa eleksyon, it is not, hindi naman lahat ay sa negatibong bagay natin titignan. Hindi. May mga positibong nangyari. Ano yon? Yung mga kakampings, yung kakampings movement, kung saan ang tao handa siyang gumastos, mag-alay ng kanyang pagod, ng kanyang oras, panahon, na siya ang gagastos sa politiko kasi naniniwala siya sa pagbabago, naniwala siya dun sa gobyernong tapat. Diba? Magandang simulain na yon. At sana, sa mga susunod na eleksyon, maraming maniwala sa ganun eh. Diba? Yung start yan ng change. Kaya tayo nga tayo sa Bunyog, isa sa tungkulin natin, imulat ang masa, imulat ang mamamayan. Lumabas tayo ng echo chamber, hindi tayo elitista. Kailangan, magsasaka, vendor, manggagawa, OFW, kausapin natin. Bumaba tayo sa laylayan. Kausapin natin yung mga taga-bundok, yung mga nasa gilid ng dagat, yung mga informal settler, driver, yung nasa laylayan, kausapin natin sila, paliwanagan natin sila. Tiyagain natin ang masa. Tuloy-tuloy na imulat ang masa. Kasi ang masa, ang ating pag-asa, ang masa ang magbabago ng lipunan. Masa ang lilikha ng kasaysayan, sabi nga, no? Diba? Ang maglilikha ng kasaysayan, ng pagbabago ay ang masa dahil sila ang nakararami, tayo ang nakararami. Pag tinakwil nila ang trapo, sila'y namulat na sila'y sinasamantala ng mga trapo, sila'y pinagsasamantala ng mga trapo. Ang masa, pag yan ay ating namulat, yan ay kikilos at itong mga trapong bulok na yan, babagsak yan. Walang laban sa masa yan. Pero kailangan natin tiyagain ang masa, ang laylayan. Ang masa ang ating pag-asa, sabi nga, ang tagapaglikha ng kasaysayan. Di ba? Time and again, napapatunayan yan. O, di ba? Yan din yung point ni BP Lenny. Dapat lumabas tayo sa ating echo chamber. Talagang kausapin natin, imulat natin. Magtiyaga tayo sa masa. O, di ba? Salamat, ganda ng ating usapan, Francis, Danny Boy Aquino, Brian, bobo, na inutil, na estupido, lusaw ang utak mo. Sabi niya sabi naman ni Francis sa kanya, parang ikaw. Sabi naman ni Danny Boy Aquino, yan pinagtulungan ka tuloy. Brian, ikaw kasi Brian no? Nagtubol-tubol ka dyan. Dapat kasi nag-comment na lang ngayon ng mas maayos, di ba? Ako naman, hindi naman tayo bastos di ba? Vince Romero, Brian, go to hell, DDS, BBM, LBM. Di ba? Kaya nga hindi tayo dapat nag-aaway. Sabi nga ni BP Lenny, hindi tayo dapat nag-aaway. Magpaliwanagan tayo. Kaya lang minsan ang ating mga kababayan nakakalungkot yung talagang alam niyo yun ang mali, pinagtatanggol nyo. Di ba parang, hindi ba kayo nalulungkot pagka may naluluging magsasaka? Nag-i-smuggling sila ng sibuyas. Tumataas ang presyo ng bilihin. Dapat sa ganun level, pag alam nating mali at hindi na nakakabuti, huwag nating kampihan. Kaya nga, tama si BP Lenny, huwag tayong nag-aaway. Magpaliwanagan tayo at handa tayong harapin yung kung ano yung totoo. Yun naman ang kanyang mensahe Ano yung totoo? Wag na. Kaya nga sabi niya, nasanay na lang tayong tinatanggap kung ano yung nandyan. Na kahit fake news na, hindi Kailangan natin magsalita pag mali, pag kasinungalingan, labanan natin. Di ba? Ito, MIDS, MMZBFJD-DIDS. Kaliyaan, ang hirap ng pangalan mo Marami talagang Pilipinong nabudol sa mga Dutae o Marcos. Sana ngayon na ang panahon na sindihan na. Dapat lang. No watch, Jowen siguro to, no? Ne watch, Pagaw. Watching from Greenland, Kabunyo. Nasa Greenland ka. Malamig ba dyan sa Greenland, Newods Pagaw. Sige, PPM ka namin, Iniimbitahan ka namin sa Bunyog. Lahat kayo, iniimbitahan namin sa Bunyog, no? Greenland, Diyan, bandang yan, di ba? Scandinavian countries yan sa Europe, di ba? Albutro M. Nonong. Lenny Lutang. Di ka na lang sa Poso Negro, wala kang
nagawang mabuti sa bayan nung ikaw ang VP. Sabi ni Albutra M. Nonong. Nasaan ka ba? Nasa planet Earth ka ba nung panahon na yan? Walang nagawa? Baka supalpalin ka ng report ng OBP. Kabagay, hindi mo naman maiintindihan yan. Albutra M. Nonong. Hindi sa pinagtatanggol ko si Lenny. Ang pinagtatanggol ko dito, katotohanan. Napakarami niyang nagawang pabahay. Ay, sus Mario, hindi lang pabahay, eskwelahan. Nung panahon ng COVID, napaka-active ng opisina ni VP Lenny. At ang bawat sentimo, ang maganda sa kanya, accounted talaga ng COA. Nakakatanggap pa siya ng award. Walang tinatago. At partida. Walang confidential fund si VP Lenny. Walang daan-daang milyong confidential fund. 500 million nga lang ang budget na binigay sa kanya. Oh. Diba, Albutra M. Nonong? Wala na, hindi kagaya ni Inday Takaw, gumastos 125 million, 11 days lang sinimot. Oh. Factual yan eh, diba, Albutra M. Nonong? Kaya ano sabi mo, walang nagawa si Lenny? Nasa planet Earth ka ba? Mukhang nga, mahaba ka na tulog. Naka-addict ka ba? Naka-drugs ka ba? Matindi rin to, no? At napakakarampot nga nung kanyang budget sa OBP noon eh. Natatandaan natin eh, di ba? Pero napakarami niya talagang nagawa. Talagang ano siya eh. Pinupuri pa nga siya ng Commission on Audit kasi to the last cent talaga nare-report eh. Nagagastos ng maayos, di ba? Ilan bang bodyguard ni Inday Takaw? 400. Oh. Wala naman chopper si Lenny na sundo eh, di ba? Ikumpara mo sa Vice President ngayon. Ha? May chopper natin sundo. Kung di pa na-kontra ang confidential fund, sige pang confidential fund eh. Bodyguard, 400. Di ba si Inday Takaw? Oh. Ayan, factual yan walang fake news dyan Albutra M. Nonong, walang paninira yan. Di ba? Nabulgar yan eh. Oh, dokumentado yan. Di ba? Natatawa naman ako dito, no? Oh. Virgilio Velasco, good evening po, Sir Kulex. Oh. Dukayag, Tito, Bageng, kung si Lenny lang, boss, bunog, no way. Eh di no way, nasa sayo lang naman. Kung ang mas gusto mo, mga killer, mga matatakaw sa confidential fund, bahala ka. Nasa sa inyo yan eh. Kaya lang kayo, nakikita nyo ang katotohanan, ayaw nyo tanggapin, di ba? Di ba? Dukayag, Tito, Bageng. Pero karapatan mo yan bilang Pilipino. Hindi kita po puwersahin. Ano? Walang puwersahan, ano? O, John Andrew Beltran, bonus. Gandang araw. Kulex, salamat. O, sabi ni Sita Carmona, hindi ko na nabasin. Elizabeth Suarez, hello Sir Kulex, be safe always. Salamat po. Yung iba kasi natutulog, baka nagsesiesta kayo na, no? Nene Cleta Barro, salamat sa mga paliwanag. God bless. Opo. Tayo, ang paliwanag natin, nakaangkla sa katotohanan, ano? So hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli ito si Kulex Suliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. I-share po natin itong ating vlog at pwede kayo mag-send ng stars. Click nyo lang yung stars sa baba, malaking tulong po yan sa Bunyog. At i-share po natin to para yung fake news malabanan natin. Marinig ng tao ang katotohanan. Yan po ang ating panatang makabayan sa Bunyog, sa Kulex Vlog, sa ginagawa nila Attorney Enzo Recto, araw-araw nagbablog. Panata natin sa Bunyog, ipaglaban, itaguyod, ipakalat ang katotohanan. Tanging katotohanan lamang ang gagapi sa fake news at mga kasinungalingan. So yun po mga kabunyog, mga kababayan, maganda ang ginawa ni VP Lenny. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Ano? Benjamin Plando, tama ka pre. Salamat Che Turide. Umabol si Ma'am Che Turide. Sabi ni Ma'am Che, binasa ko biglang no? Tama, masakit man kung yun ang magbubuka sa isipan ng tao. Ang baguhin at ituwid ang nakasanayang ugali na kapag mali ay pinagwawalang bahala. Ignore kaya nasanay ang tao sa ganong ugali. Hindi masama na ituwid ang bawat tao basta maayos na ipinagliliwanag. Sabi ni Ma'am Che Turide. O, tama ka Ma'am Che. Pinapaliwanag natin, tinutuwid natin ang tao. Gusto natin maniwala ang tao sa katotohanan, hindi sa fake news. Ano? Oh, Bert Hill Yestre, Lenny Robredo, ang tunay na presidente, watching from Turlock, California. Wow. Oh, Mario D. Radam, di ba? Nanonood sa maraming salamat sa inyong Rogelio Isanan, tuloy mo lang Kulex, mabuhay ka. Salamat po Crescencia Bilyona Burse, dami pa rin kay Lenny. Di kasi hanggang sa laylayan
abutin niya. Opo, kailangan talaga, yun ang mensahe niya. Abutin, di ba, Ma'am Crescencia, no? Ma'am Crescencia Bilyon na Burse, abutin ang nasa laylayan. Tama po kayo dyan, no? Boksan, Lenny kami ng pamilya ko. Salamat, Boksan, ano? Oh. Yan po, yan. Gusto kong basahin lahat ng comment ninyo, no? Okay, hanggang dito na lang ating vlog. Muli, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban.